Unang pagpamisas mga minatay, mapuslanon kay na. Unsa may unang kapuslanan para na natong nagpamisa. Kay matod pa ni Hesus, ang inyong buhaton para sa inyong isigkatao, labinas labing ubos. Kinsa may labing ubos? Ang mga patay. Kung inyo nang buhaton, makadawat yun mo ganti. O na, pamisa yung minatay. Nya may ngon ikaw, nya padirog na langit na tong patay. Ang imong pamisa, ang atong pamisa para patay nga na santos na himuon tos Ginoo nga pagdaig sa mga santos. Pagdaig. Yan, ingon si Kristo, kinsa tong magdaig sa mga balaan, nag-ingon ang Ginoo, makadawat o ganti sa mga balaan. O, di ba? Ikaw niyag naas purgatorio pa der. O naas purgatorio, makapadali sa ilang pagkalimpyo o pagsaka ngadto sa langit. Di puslanon gyapon. Ikaw niyag tuwas impierno. Kani problema gid ni siya. Di na mo tumausab. So ang unang gitudlo sa atong simbahan, ang atong mga pag-ampo sa kalag nga tuan as impierno ihatag ngadtos mga kalag na wa nay nahinomdom kanila nga naas purgatorio. Bakit daw hindi tayo pumupunta sa simenteryo? Kasi magpupunta ka dun sa pista ng mga patay sa simenteryo, makikipag-gitgitan ka, madudukutan ka pa. Nagtataka ako sa inyo, pati patay nagpe-fiesta, hindi naman pwedeng mag-fiesta na yung patay eh. Di ba? Tawag nyo piyesta ng mga patay. Paano magpipiesta yung patay? Wala lang ang kamalay-malay yun. O, basahin natin yung Ecclesiastes 9:10. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yun ang sabi ng Diyos. Ang masusumpungan ng kamay mo, gawin mo na agad kasi pagka nasa libingan ka na, wala ka nang magagawa. Kaya wala namang piyesta ng patay sa Biblia. Kayo lang naman ang naglagay pati patay pinagpipiesta. Ang dahi-dahi yung piyesta, mga kapatid. Ngayon, pwede ka naman pumunta ng kahit anong araw, di ba? Kaso sa Nobyembre kayo lang lagi eh. Wala naman sa Biblia yun, kapatid, piyesta ng patay. Ang mga apostol hindi nagpipiesta ng patay. Wala ron, kapatid. Kinalulungkot ko, huwag kang magagalit, ano? Basahin mo ang buong Bibliang Katoliko, wala silang piyesta ng patay. Bakit may araw ng mga patay? Kapatid, yung araw ng mga patay, naimbento ng Katoliko yun. Pag araw ng mga patay, maraming mga may patay na nagpapamisa. At bawat misa may bayad sa pare. Ang tema nung mga pagpapamisa para maalis daw sa purgatorio yung mga kaluluwa ng patay. Imbento yan sa Biblia. Wala naman kasi sa Biblia yung salitang purgatorio. Kahit basahin natin ang buong Bibliang Katoliko, wala pong nakalagay na purgatorio. Nung araw po, para matiyak mo na ang isang salita wala sa Biblia, magbabasa ka muna ng buong Biblia. Gaya ng ginawa ni Rizal. Kaya niya nasabing walang purgatorio, hindi totoo yun, kasi binasa niya mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, hindi na masyadong mahirap. Papahanap mo lang sa computer, mabilis na. Wala pang 1 minuto, makikita na kung meron ba nun o wala. Basahin natin si yung No Limit Tangere ni Dr. Jose Rizal. Opo, ito po yan sa No Limit Tangere, page 72. Ang sabi po dito, but now let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Ayun, sabi ni Rizal sa kanyang No Limit Tangere. Kilala naman natin si Rizal, our national hero is Dr. Jose Rizal. And he was killed by firing squad kasi kaya siya pinatay. Meron siyang mga sinasabing laban sa doktrina ng Iglesia Katolika. Ang isa riyan yung
tinatawag na purgatorio. Yung purgatorio, sabi ni Rizal, binasa niya ang buong Biblia mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, at ang sabi niya, kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binabanggit na purgatorio. Kaya, yung aral ng Katoliko na ang mga patay ay ipapanalangin para alisin sa purgatorio, ay pagpapamisa, wala po sa Biblia yon. Actually, miski sa Bibliang Katoliko, in fairness mga kababayan sa inyong sarili, sa inyong paniniwala, kung magbabasa kayo sa Bibliang Katoliko, yung salitang misa, wala po yun sa Bibliang Katoliko mismo, yung misa, yung pagpapamisa. Papanalangin yung mga patay, magsisindi ng insenso, papausukan yung altar. Yan po ay hindi tinuturo ng Biblia na merong ganyang seremonyang misa. Actually, mga kababayan, wag sana lang kayong magagalit, magbukas kayo ng isip. Kung gusto nating ang matutunan natin yung katotohanan, dapat yung matututunan natin, salita ng Diyos. Wala akong salita ang Diyos na misa eh. Kaya nga ang sabi ng mga apostol sa 4 ng unang Korinto, pakibasa kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon. Dapat ang matutunan natin, huwag hihigit dun sa bagay na nakasulat. Basahin nga natin yun sa Bisaya, sa Cebuano. Karon kining mga butanga, mga igsoon, ingon nga ang pagsulundan, akong gibalhin sa akong kaugalingon ug kang Apollo tungod kaninyo. Aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton ug mga hunahuna nga kapin sa mga butanga na hasulat na. Ayon. Yung hunahuna, mga haka-haka na wala doon sa nakasulat, hindi dapat na yun ating pagbatayan sa relihiyon, mga kababayan. Sa hiligay no ng pagkakasabi ron, initanan mga kauturan na pahanungod ko sa akon kaugalingon kag kay Apolos tungod sa inyo kaayuhan. Agud nga sa amon makatuon kamo nga hindi maglabaw sono sa kasulatan. Yung hindi dapat na hihigit sa kasulatan. Ang pagkatuto na dapat matutunan natin, huwag hihigit sa kasulatan. Sabi sa Kapampangan, ngeni ding bagya deti kapatad, linipat ko king makatulad ka na, kumurin ampon kang Apolos king uliyo. Bangking ke kami, makabalo kayo, ay labis king bagay ang makasulat. Makabalo kayo, labis king bagay makasulat. Bakit? Ba't kailangan sa nakasulat tayo matuto? Sabi doon sa 14:37 ng unang Korinto, kung ang sino man ay iniisip niya na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niyang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So yan palang mga sinulat ng mga apostol, yan ay inutos ng Diyos na isulat nila. Basahin natin sa Cebuano. Kung may tao nga nagahuna-huna nga siya manalagna, kung espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo, nga kini sila mao ang sugo sa Ginoo. Ang mga butang nga gisulat ko kaninyo, sila mao ang sugo sa Ginoo. Ibig sabihin, yung mga isinulat ng mga apostol, utos sa kanila ng Diyos na isulat. Kaya dapat ang matutunan natin yung nakasulat.
Sabi ni Pablo, wag hihigit sa nakasulat. Kung mayroong purgatorio, dapat sinulat ng mga apostol. Kung may misa, dapat sinulat ng mga apostol. Wala namang sinulat ng mga apostol purgatorio, wala namang misa, wala namang Eucharistia. Wala naman nun mga imbento lang ng Katoliko yun, mga kababayan. Kaso yun ang ating nagustuhang sundan. Kaya, sana wag kayong magagalit. Wala ho sa Biblia yan Kaya yung araw ng patay, mabili ang kandila, mabili ang misa, mabili ang kung ano-anong mga religious mga bagay pinagkakakitaan nila yan. Kaya may araw ng patay. Pero sa Biblia, wala namang araw ng patay. Sa buong panahon ng Israel, sa buong panahon ng mga Kristiyano, wala kang mababasang nagdiwang sila ng araw ng patay. Wala nun.